Ito yung first time namin ni Sheila na magbebenta ng mga baboy na labag sa kalooban namin. Sa pagpili at pag-aalaga kasi ng mga inahining baboy, trial and error talaga. Bali 3 inahining baboy yung i-out natin ngayon. Isa dun sa unang pasunod natin at itong 2 huling pasunod nating inahinin. Kumbaga dun sa 4 na pasunod, isa lang yung matitira. Akala din namin ni Sheila 2 months na lang magiging 6 na yung inahin namin. Pero dahil nga habang lumalaki sila ay nakikitaan natin ang hindi magandang katangian ng isang inahing baboy. Napilitan na kaming ibenta dahil mas nakakaawa na kung kailan buntis sila saka palang magkakadiferensya. Bali yung pagbebenta ng isa naming inahin ay hindi ko na nakuhaan ng video dahil may lakad kami nun ni Sheila. At sakto, pagdating namin kinabukasan na ito namang 2 ang kinuha. Ano nga ba yung mga nakita naming hindi magandang katangian ng isang inahining baboy bakit binenta namin? May mga characteristics na hindi natin makikita kapag biik pa lamang sila at mapapansin lang natin kapag lumalaki na. Unang reason, napansin namin ito ni Mama Arlene at napansin din ng technician. Maiksi ang isang paa sa huli ng isa naming inahinin at delikado ito kapag nagbuntis na dahil kapag bumigat yung tiyan, posibleng mapili at mahirapan manganak. Doon naman sa una naming nabenta, under observation na rin namin yung pagkakaroon ng kanyang malaking tiyan. Parehas lang naman ang lahi yung aming unang pasunod na inahinin pero yung isa medyo malaki talaga yung tiyan at yung isa naman ay hindi. Medyo nakakalungkot lang din talagang isipin dahil ang thinking namin ni Sheila is 6 na talaga yung inahin namin at ilang buwan na lang ay manganganak na silang lahat. Hindi nga rin namin maiwasang maiyak habang tinitimbang at binebenta yung mga baboy naming inahinin. Ang mas nakakalungkot kasi ditong isipin yung proseso. Kailangan ulit namin maghintay ng 8 buwan bago magkaroon ng mga inahinin. Pero wala kaming ibang pwedeng gawin kung hindi ibenta para ma-eliminate yung risk at maiwasan ng pagkalugi. Mabuti na nga lang din at mataas pa ang presyo ng live weight dito sa amin. Kahit pa paano makakabawi pa tayo. Yun nga lang, syempre inahinin nito kahit matagal na naming alaga ay magaan dahil gineta na namin. Dito sa 2 binenta namin yung may batik tumimbang ng 100 at ito namang isa ay tumimbang ng 93 kilos. Bali dito sa 2 binenta namin ay nagkaroon kami ng sales na 40,530 pesos. Yung expense naman itong 2 ay 20,200 pesos. Kaya sa pagbebenta natin ngayon kahit ganun yung nangyari ay hindi tayo pinabayaan ni Lord at pinagbigyan pa rin tayo dahil tumubo tayo ng lampas kalahati sa ginastos natin at kumita tayo ng 20,330 pesos. Bali sa ngayon magpaplano muna kami ni Sheila at hindi natin titigilan ito hanggat hindi natin napaparami yung mga inahin natin. Posible nga para mahabol natin yung proseso ay mga fattening na rin yung bibili natin. Pero alin nga bang mas maganda kapag mag-iinahin tayo, magsisimula sa biik o bibili tayo ng fattening? Kung gusto mo ng mabilis na proseso at may sapat kang puhunan ay pwede kang bumili ng fattening dahil 3 months na lang ay pwede na silang magbuntis. Bukod pa rito kita mo na yung mga katangian ng isang inahinin kung maganda or hindi. Sa case naman namin kaya lagi kami nag-start sa biik ay gusto ni Mama Arlene na sa kanya lalaki yung mga inahin namin para mas maamo at bata pa lamang ay kilala na yung nag-aalaga. Isa pang advantage nito para sa amin is hindi bigla ang gastos. Yun nga lang, ang kaibahan ay may katagalan at proseso talaga dahil maghihintay tayo ng 8 buwan simula pagka-biik na aalagaan natin. Bali sa ngayon nagpapasalamat pa rin kami dahil kahit papaano ay nadagdagan ng isa yung aming 2 inahin. Bali si Puti ay nasa standing heat ngayon at binabarakuhan. Ito namang si Itim sa kabilang kulungan ay buntis na ngayon. Ito namang natirang isa dun sa ating 4 na inahinin ay babarakuhan na rin ngayong buwan.